Purihin po ang Panginoon at binabati ko po ang bawat isa, pinagpalang umaga sa buhay po ng ating mga kapwa lingkod at patuloy na mananampalataya ng ating Diyos sa buhay. Sa umaga po ito, ang gawain at ang morning devotion po ay nagmumula sa Door of Faith Changwa, po. At pinangunahan po tayo ng Pastora Des Villaracas, under supervision pa rin po ng Pastora Neverisa Pasaredo. Sa umaga po ito, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ay patuloy tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Awitan po natin ang ating Panginoon. Maghari kayo, O Diyos. Tayo po yung umawit sa ating Panginoon. Maghari kayo, Diyos sa aming buhay. Hallelujah. Takbo ng buhay ko, Panginoon. Upang maginggan ang Panginoon. Sa buhay na hirap sa'yo. Hallelujah. Minsan pangako maghari kayo, O Diyos. Maghari kayo, O Diyos, sa aming buhay. Hallelujah. Takbo ng buhay ko, baguhin mo. Upang maginggan ng Panginoon. Upang maginggan ng kalooban mo. Sa buhay kong ito, Diyos. Sa buhay na hirap sa'yo. Maghari kayo, Panginoon. Hallelujah. Maghari kayo, O Diyos. Maghari kayo, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo.
Salamat po Diyos sa umaga po na ito. Patuloy Lord God, hallelujah, hinihingi namin ang inyong banal na pagsama, banal na spirito. Sa umaga po ito, Panginoon, hallelujah, tanging dedikasyon namin, Panginoon. Patuloy na maipangaral at marinig ang inyong salita, Panginoon. Patuloy kayong maihayag sa buhay ng mga anak po ninyo. Kaya ninyo, banal na spirito, Panginoon, sa aming pag-iimbita sa inyong kalagit, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo kami ng sapat na karunungan, Panginoon, para maunawaan ito. Kayo magpakahayag sa aming mga buhay. Mula sa inyong ko nagagamitin, pakalinisin ang aking puso hanggang sa mga alam, Panginoon, na makikinig sa mga oras na ito. Tulungan mo po ako, Panginoon. Hallelujah. May your name be glorified upon my life, Panginoon. Use it to glorify you alone, Panginoon. Sa inyo namin ibinabalik, Panginoon o Diyos, ang lahat ng pagpulit pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po na Amen. Muli po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay na tapat at mabuti ang ating Diyos na buhay. Ano po? Bagaman kakaunti lamang ang ating oras, rahayaan po ninyo na patuloy na ipahayag ng Diyos yung kanyang kabutihan at ang kanyang mga salita sa ating pong mga buhay. Buklatin natin ang ating pong mga Biblia at tukuyin natin at talakayin ang salita ng Diyos mula sa 2 Korinto, chapter 4, verse 13. Sabi po dito sa kanyang mga salita, 2 Corinthians chapter 4, verse 13, sinasabi ng kasulatan, sumasampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganoon din naman ang aming ginagawa, sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Purihin po ang pagbasa sa salita ng Diyos. At alam niyo po ba, ang sumulat ito sa 2 Korinto, malinaw ito sa atin, na si Apostol Pablo, kung ano yung ginawa niya sa kanyang pananampalataya nung siya ay nakasumpong sa Panginoon. Naniniwala po ako na isa tayo dun sa mga tumanggap sa Panginoon. Kung tayo ay nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang Panginoon, hindi talaga tumigil ang ating bibig, sa pagpapatotoo kung sino ang Diyos. Gayon din naman, dito ay kung babasahin natin yung buong chapter po ng 2 Corinthians 4, ay talagang doon ay sinasabi doon sa verse 8, sabi niya po dito, sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nanlulubig. Kung minsan ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, tulad ng nangyayari kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming katawang may kamatayan, makita ng lahat ang buhay ni Jesus. Maaaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Dito ay talaga makikita natin as a messenger of God. Isa ito si Apostol Pablo nung talagang kinilos ng Panginoon. God twisted the story na talagang from being taga-usig, ay talagang tinwist ng Panginoon yung story ng kanyang buhay hanggang sa maging matinding tagapangaral po ng salita ng Diyos. At ito nabanggit niya sa verse 8, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 hanggang sa mga sumusunod, yung grabeng pagsasakripisyo po kasama ng kanyang mga kapwa, mananampalataya noon, yung mga nakasumpong, na talagang nahayagan din ang salita ng Diyos, na talagang sinasabi niya dito sa verse 13, sumasampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Kaya sa atin, bilang mga nakasumpong at mga mananampalataya ng Panginoon, talagang makikita at mamumutawi po sa ating mga buhay. Bagamat hindi siguro lahat ng mga nakikinig ngayon, pero mostly sa mga umaabang po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ay talagang masasabi natin na kaya nagsasalita tayo sa kabutihan ng Diyos, marami sa atin ay talagang nasumpungan ng Panginoon. Maaari po na meron kakaunti ng mga baguhan na hindi pa maunawaan, pero sa umagang ito, hayaan ninyo, banal na spirito po ang magdala ng pagpapaliwanag at kaunawaan mula sa ating pong pag-aaralan. Sabi niya dito, sumasampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Kaya pinamagatan ko po itong, we believe, therefore we speak. At ito ay
nung nakita ko po ay talagang nagalak ako sa Panginoon kasi talagang napakasimple ng verse na ito, pero talagang kapag loloobin natin ang salita ng Diyos, talagang pinalawak at napakaganda sa kaloob-looban nito. Tayong lahat na sumampalataya, trabaho natin ang magsalita. Kung ang kamay ay may kakayanang gumawa, yung paa ay kakayanan para gamitin para sa paghayo, gayon din naman ang ating bibig. Mga mananampalataya ay patuloy na hinahamon ng Panginoon, at patuloy na binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na habang tayo ay naririto sa libutan ito at habang hindi pa dumarating ang Panginoon, ang pinaka mahalaga sa ating pong mga buhay ay ang pagsasalita. Amen. Yung patuloy po nating paghahayag kung sino yung Diyos. Isa tayo dun sa mga Panginoon, sumasampalataya kami, kaya patuloy ka namin inihahayag yung kabutihan ninyo sa aming mga buhay. At may ginawa ako at may binigay po sa akin ng Panginoon na iilang mga categories o mga katangian na talagang matatagpuan po natin sa isang mananampalataya na talagang inihahayag mula sa kanyang bibig. Amen po. Number 1 ay ang ating pong pagkakilala at pagsampalataya sa Panginoon ay nagko-contain ng mga testimonies sa ating pong mga buhay. Mga buhay na patotoo. Sabi nga po dito sa 2 Korinto, chapter 3, verse 2-3, we are the living epistle. Tayo yung buhay na salita ng Diyos. Tayo po yung pinakakatibayan ng Diyos na buhay ang salita ng Diyos at buhay ang Panginoon, dahil sa pamamagitan po natin, marami tayong nararanasan sa Panginoon. At kahit sa maliliit na bagay ay natatagpuan natin ang Panginoon. Sabi po dito sa kanyang mga salita, sa verse 2, hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Bakit ito nasabi ni Apostol Pablo? Dahil nga po ito'y sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen po. Tayo'y unti-unting binago ng Panginoon na kahit minsan dumarating tayo sa patuloy na pagsunod sa kalooban, bumabagsak man, pero dahil nga continuous na namumuhay ka sa salita ng Diyos, namumutawi sa ating mga buhay na hindi mo na kailangan magsalita, pero yung patotoo, they've got seen in you. Talagang nakikita sa ating pong mga buhay. Sabi pa dito, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Imposibleng walang makita sa isang taong sumampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Na talagang kapag nilalakaran natin ang salita ng Diyos at isinasapamuhay po natin, one of the greatest speaking. Amen po, na hindi nagmumula sa bibig, pero namumutawi po sa atin. Our life is speaking about our testimony who is God is. Sabi pa dito, malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin dahil sila nga po'y nagpagtuturo ng salita ng Diyos at hindi tinta na ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. Amen po, katibayan na talagang tayo binago ng Panginoon, na kumikilos ang salita ng Diyos, kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating, namumutawi sa ating mga buhay, that even we cannot speak, or hindi natin buksan ang ating mga bibig, nagsasalita mula sa ating kalooban at mula sa ating mga pamumuhay, ay yung salita ng Diyos na ating pinapamuhay. Amen po. Kaya talagang sa atin nakikita yung pinagkaibahan ng buhay. Yes, nalalaman ng maraming tao, marami ang nagsasabing kilala nila ang Panginoon. Pero isang bagay na talagang ako ay kahit dumating ako sa punto na talagang dumanas tayo ng mga napakatinding pagsubok. Pero lagi akong nakakarinig po sa mga tao na bakit kayo ganyan? Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo nangihinawa? Bakit kayo patuloy? Hindi maunawaan sapagkat talagang ang tanging bumago po sa atin ay ang Espiritu ng Diyos at alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Amen? Talagang laging magsasalita yung buhay ng mga taong binago ng Panginoon. At pangalawa po doon ay patuloy na ihayag ng ating mga labi yung ating talagang pinakatrabaho. What is this? The Great Commission, to preach the gospel. To preach and share the gospel. Talagang patuloy natin, yung tema natin last year, at patuloy na hanggang ngayong taon, yung Go, Believe, and Experience.
Kailangan natin humayo at kailangan na may maniwala para maranasan nila. Kasi talagang sa Panginoon, kung sino ang maniniwala, siyang talagang makararanas. Ano po? Kahit anong gawin mong upo dyan, kapag hindi siya naniniwala, napakahirap ang pagkilos ng Panginoon dahil talagang kailangan na nandun yung faith natin. Kaya nandun yung John 3:16 natin. Ano po? At katulad nga po na sinasabi sa Romans chapter 1 verse 16, na yun ay, sabi dun po ay, for I am not ashamed to share the gospel of the Lord. Trabaho po natin yan, na talagang ihayag ng ihayag ang kabutihan ng Panginoon, na may pag-asa sa Panginoon. Kaya tayo kahit anong mangyari, talagang makita sa buhay natin. At alam ko, nakikita po ng Panginoon yung pagsusumikap, lalo na sa bansang ito, sa bansang Taiwan. Ano po, naniniwala ako na napakarami pa. Hanggat naririto tayo mga kapatid, lalo na po sa mga kapwa OFW, hanggat naririto tayo, gamitin natin yung pagkakataong magamit yung buhay natin. At dumating man yung panahon na umuwi tayo sa bansang Pilipinas, alam natin na talagang natayuan natin at gumawa tayo para sa ubasan ng Panginoon. At uuwi man tayo, alam natin, mga kapatid, na may bahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Number 3 is, we are tend to tell the truth. Kailangan itong ating mga bibig bilang isang mananampalataya, isa tayo sa mga nagsasalita ng katotohanan. Sabi nga po sa John 8:32, and they will know the truth, and you will know the truth, and the truth will set you free. At ito yung pinaka-verse na gusto ko nung talagang ako may nagpapaumpisa. Doon ako nagkaroon ng mga katanungan, Panginoon, ano ba yung katotohanan na yun na magpapalaya sa akin? At minsan sa atin, kahit nababasa natin ang salita ng Diyos, tulungan tayo ng Panginoon kapag wala tayo ng spirito, the spirit of boldness. Sa takot tayo, kaibigan na natin na may ganitong mga kalalagayan, nababasa natin sa salita ng Diyos. Sa kanamanan ng palataya, may takot. Ano po? At pinagdaanan ko rin yan. Pero lagi akong humihingi sa Panginoon na, Panginoon, pagdating sa katotohanan mo, hayaan mo, Panginoon, na ihayag ko mula sa aking bibig at nananalaytay sa aking puso yung mga bagay na nabasa ko sa salita mo. Dahil buhay yan nagsasabi yan ng totoo. Kapag po ang isang tao ay tumanggap at nakarinig ng katotohanan, alam niyo, hindi lahat tinatanggap, pero mapalad yung mga tumanggap. Dahil napakapalad nila, iniimbitahan sila ng banal na spirito para sa bagong buhay. Tayo po yung mga tayo yung mga gagamitin lamang ng Panginoon. Oo, hindi tayo ang bumabago ng buhay, pero hayaan natin na mga buhay, na mga bibig tayo, mga buhay na gagamitin ng Panginoon para bumago din ang buhay. Kasi talagang totoo naman wala namang ibang gagamitin ng Panginoon, ano po, liban sa ating pong mga buhay. Sa ating mga buhay, ginagamit ng Panginoon yung mga anghel, talagang nandun yung pag-uusap ng banal na spirito. Pero sa atin, na ng mga nakasaksi, di ba, isang masarap na bagay na tayo ang ginagamit ng Panginoon para ituro yung katotohanan. At yung katotohanan, bagamat masakit, sabi nga po sa salita ng Diyos, talagang double-edged. Ano po, talagang kahit ikaw na nagtuturo, bago mo yan maituro, talagang madami kang pandadaanan. Pero salamat sa Panginoon sa pagkakataon na maihayag natin yung katotohanan, the spirit of faith that we have, ano po, ihayag natin ang patuloy, yung katotohanan sa maraming tao. At alam ko na minsan hindi na kailangan ng sobrang tamis. Pero hayaan natin yung mga puso natin na ihilingin natin sa Panginoon, Lord, cover me to preach your word. At talagang yung katotohanan na kahit masakit, dahil sa paghahayag po ng katotohanan, doon masigit kumikilos ang banal na spirito. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. Pang-apat, siyempre, hindi lang natin ihahayag yung mga yung mga patotoo, hindi lang natin ihahayag yung salita ng Diyos, hindi lang natin ihahayag yung katotohanan. Pangapat po ay, siyempre, ihahayag din natin yung bagay. Kung naihahayag nga po natin yung pagbibigay ng buhay na walang hanggan ng Panginoon, siyempre, ihayag din natin yung mga bagay na mangyayari dun sa mga hindi sasampalataya sa Panginoon. We speak the life and the grace of the Lord, yet we need to speak the consequences and the death ng mga hindi tatanggap. At yan po ay isa din sa mga bahagi ng katotohanan. Though yung iba, talagang masasabi po natin na hindi lahat, oo nga po, dahil nakita na po yan ng Panginoon. At huwag tayong panghinawaan ng loob, ano po, kapag talagang sinasabi natin ang bagay na ito,
Huwag tayong matatakot na kaiinisan o kagagalitan tayo ng iba dahil sinabi yan ng Panginoon sa ating po mga buhay. It's normal na kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, huwag nating sisikaping malugod ang tao pero hindi nalulugod ang Panginoon. Mga kapatid, sa paghahayag ng katotohanan bilang isang mananampalataya, speak the truth and let the Holy Spirit reveal Himself. Kasi talagang ang tanging katulong natin sa paghahayag ng katotohanan ay ang banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. And the last one is, kahit na pumabilis ako, hayaan po natin, punuin tayo ng banal na Espiritu, the power to speak life nor death. May kapangyarihan tayo magsalita ng buhay. May kapangyarihan din po tayo, nawasakin, mang gawa ng kaaway. Nakaka-amaze na talagang ipaunawa sa atin ng Panginoon na, yes, Satan made na talagang eternal. Eternal na yung kanyang buhay, kaya kahit anong supin natin, pabalik-balik. Pero hayaan po ninyo, na habang nandito din naman siya, lubusin natin na talagang masubok tayo. Kapag nasusubok kasi tayo, ay talagang lumalabas yung mga bunga sa ating pong mga buhay. Kaya natin na talagang makita natin sa pamamagitan ng ating mga bibig na when we declare, talagang panatutunayan ng Panginoon sa atin na may ginagawa ang Diyos. At kapag hindi, dagdagan talaga natin ang pananampalataya po natin sa Panginoon dahil wala namang sinabi ang Panginoon na kung hindi kayo sumasapat, talaga pong napakahirap sa Panginoon na bago niya iwan din yung mga alagad niya noon, nakasama niya. Talagang tinuturuan niya na dumarating siya sa point na iniiwan niya yung mga alagad niya para sila din makagawa ng himala. They can speak at the name of Jesus, in the name of Jesus, at napalayas, Pero talagang in their training to, talagang meron din parang pagbagsak at patuloy ang pagtuturo ng Panginoon sa atin din naman. Humingi tayo na sa Panginoon na, Lord, give me the spirit of faith, spirit of boldness, na talagang sa aking pananampalataya. Kasi talagang kapag hindi natin kilala ang Panginoon, itong kapangyarihan at kakayanan to power speak life nor death, hindi natin magagamit. Yan po yung matatagpuan sa Santiago chapter 3, verse 10. Noon po sa Genesis 1:26, nang dinilikha ng Panginoon ng Diyos, ang mga tao, alam niyo po ay talagang binigyan tayo ng dominion, the power and the authority, at nawala yun nung tayo nagkasala sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos na nung balik yun sa atin nung namatay ang Panginoong Jesus para sa atin, at nung tayo din ay nagkusa na sumampalataya at lumapit sa Diyos, naniwala na talagang alam po natin sa ating mga sarili, kung hindi kumilos ang Panginoon, mga kapatid, kung hindi tayo sumampalataya sa Diyos, wala din tayong kakayanan. Amen po? Yun po yung kaiba ng buhay na meron tayo, mga kapatid. Habang tayo sumasampalataya sa Panginoon, let this mouth speak in the name of Jesus, speak life and speak death in any tactics of the enemy. Kaya salamat po sa Panginoon, bagamat mabilis po ang paghahayag at mabilis po yung pagkakataon po natin na mag-aral ng salita ng Diyos. Hayaan po natin na patuloy tayong punuin ng banal na Espiritu. At sa Santiago chapter 3 verse 9 to 10, na may paalala po sa atin ang salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating po mga Biblia, Santiago chapter 3 verse 9 to 10. Ito naman po yung paalala patungkol sa pagkagamit ng ating bibig. Siyempre, bilang mananampalataya, alam kong lahat po ay may karunungan at binibigyan tayo ng ganap na karunungan ng Panginoon. At ito ay ang salita ng Diyos. Ito ay paalala sa atin sa mga dapat nating paghakbang. Sabi po dito, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, pero sa pamamagitan din ito, ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig, nang gagaling ang pagpupuri at pagsusumpa, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Mula po sa mismong salita ng Diyos, pagpapaalala, mga kapatid, use your mouth to speak glory to the Lord, give life, and speak blessing. Gamitin natin sa tama yung ating po mga bibig. At hayaan natin sa umaga po na ito, malubos yung kalwalhatian ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tayo po patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Nang po tagumpay na sa Panginoon. At nakahanda na ang lahat ng bagay. At patuloy lang tayo humingi sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi po nauubusan. Tulungan tayo ng Panginoon, dumaranas man tayo ng paghihirap doon sa pag-aayang ng katotohanan, Lord.
Kapag tumatayo ako, ikaw ang tumayo para sa akin. Ikaw ang magsalita para sa akin. Hindi natin kakayanin, kapatid, kapag wala po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ako din ay patuloy na nagpupuri sa Diyos, sa kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Ibinangon ng may kalakasan. At sa araw mo na ito, araw ng pagpupuri, pagsama sa Diyos. Hallelujah! Ang kinin natin ang katagumpayan mula sa Diyos at patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah! Sa mga oras po na ito. Pasalamatan kayo at luwalhatiin kayo, Panginoon. Let this life, by faith, Panginoon, we can give you glory, Panginoon. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Lord God, magawa namin yung pinakamabuti, yung trabaho ng aming mga bibig, yung trabaho ng mga buhay namin, yung trabaho ng mga patutuo namin, Panginoon, ay hindi mawala ng kabuluhan. Let this life speak for you, Panginoon, dahil yun ang gusto mo para sa amin. Yun ang pinakatrabaho namin na kahit hindi kami nagsasalita, Lord, makita ng lahat ng tao, Panginoon, na kami binago ninyo. Makita ng lahat ng tao, Panginoon, yung namumutawi sa kaloob-looban namin. Because actions speak louder than our voices, Panginoon. But we know, oh God, you are more than louder, Panginoon, kapag kayo, Panginoon, ang sinusunod po namin sa amin po mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa umaga po na ito. Ako na inyong lingkod ay patuloy na nagpupulit ng papasalamat. Salamat sa pagsama ninyo, Panginoon. Mga kapatid na narito sa live, Panginoon, hayaan ninyo, oh God, pagpalain ang kanila pong mga buhay, maging hamon, Panginoon, at panibagong pag-akbang sa amin ng mga salitang narinig po namin, O Diyos, gamitin namin ng tama upang patuloy kayong malugod sa mga buhay na ito, Panginoon. Dalangin namin, O God, sa umaga pong ito, patuloy, Lord God, sa lahat ng gawain mula sa bansang ito, sa buong sanlibutan ito, Diyos, maihayag kayo at patuloy kayong maparangalan. This is your day, and we will rejoice in it, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos, sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi po na, Amen. Purihin po, Panginoon. Tapos na po tayo sa ating gawain. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless po.